desisyon ko ay hindi na mababago. Hindi mo ako susuwayin. 7 taon na ang nakalipas. Itinatag mo ang panteon sa iyong sariling mga kamay. Ngayon kontrolado nito ang kalahati ng kapangyarihan sa mundo. Ikaw ang pinakamakapangyarihan. Bakit ka babalik sa liblib na lugar tulad ng Bincheng? 7 taon na ang nakaraan, ako'y hinabol sa Bincheng. Nakapasok ako sa kwarto ng ikalawang anak na babae ng pamilyang Lin, at kami. Naging malapit. Nangako ako sa kanya. Nababalik ako para pakasalan siya. Hindi ko sisirain ang pangakong iyon. Walang limitasyong credit ang Pantheon card na ito. Ang Sovereign Ring ang tanda ng iyong katayuan. Pakikuha mo ang mga ito. Naghanda kami ng pansaklaw na pagkakakilanlang miner. Tama na. Siwan. Papunta na ako. Tingnan ko. Magkano ang kinita mo? Walang kwenta ka. Pangahas mong inaabuso siya, hindi ka ba natatakot na gumanti ang mga magulang niya? Takas ang kanyang ama. Ang kanyang ina? Tumakas kasama ang binata ng pamilyang Zhao. Sino ang may pakialam sa kanya? Ang anak niya ay namamalimos sa kalye. Habang siya. Hindi karapat-dapat maging magulang ang mga iyan. Kung magaling ka, abusin mo siya. Huwag kang magpanggap kung walang pera. Sasawayin kita. Tutubusin ko siya. Ano ang pangalan mo? Ako si Mimi. Gusto ko ang nanay ko. Ang ina mo ay? Si Wanlin. Ano? Si Wanlin? Kaya? Ikaw pala. Yang mag-inang iyon, tinutulig sana ng buong Bincheng. Anak ka ni Tian Qin. 500 yuan para sa babae. Anong barat? Si Wanlin. Nandito ako para tuparin ang utang na loob. Ganun mo trinatuhin ang anak. Ang pamilyang Zhao. Nasaan sila? Mahal. Ginoong Zhao. Nakikiusap ako. Pakawalan mo anak ko. Ginoong Zhao. Nagkamali ako. Susundin ko lahat ng gusto. Kaya ngayong gabi, dito ka matutulog. Suotin mo to. Mimi. Tulungan kita, si Wanlin. Ikaw nga talaga. Ikaw si Tian Qin. Bitawan mo na yan. O papatayin kita sa loob ng 3 segundo. Takbo. Huwag kang lalapit. Huwag kang tatapak. Mga gwardiya. Wala ka sa kalibre mo. Tian Qin. Nasa kanya pa ang anak nating si Mimi. Mimi. Huwag mong sabihin ka. Halika rito. Lumubod ka at masahihin mo ang mga paa ko. Dapat magpasalamat kayo sa kahabagan ni Master Zhao. Ang mukha mo ay para lang pangpunas ng sapatos ko. Simula ngayon, wala nang mananakit sa babae ko. Nangahas ka bang manakot sa akin? Ako'y... Huwag kang matakot. Malaking problema mo na ngayon. Hahanapin ka ng pamilya. Makinig kang mabuti, kung hindi mo babaliin ang sarili mong paa ngayon din, at gagapang para humingi ng awa, baka pakawalan ko ang walang kwentang buhay mo. Kung hindi, Kuang Wei. Hinampas mo ako. Papatayin kita. Tian Qin. Mimi. Ligtas si Mimi. Tandaan mo. Ako si Tian Qin. Si Wanlin. Gagantihan ko ang buong pamilya mo. Nanay, 7 taon na ang nakalipas. Nawala ka na walang paalam. Pagkapanganak ko kay Mimi, ang pamilya ko, itinakwil ako dahil may anak na walang asawa. Si Yue Binzhao naman, kinuha niya si Mimi, at ginamit ang kaligtasan niya para kontrolin ako. Pero ako, hindi kailanman nagtaksil. Tama na. Ngayong bumalik na. Ipagtatanggol ko kayong dalawa hanggang kamatayan. Tatay. Mimi. Nandito na si Dad. May tatay na ako. Mimi. Ito ay regalo ni Daddy para sa'yo. Mula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Sa iyo, Wanlin. Bumalik ka na sa pamilya Lin. Dinala ko si Mimi, kasama ang manugang mo para bisitahin ka.
Ang tagal mo namang dumating. Kakainbatado lang ng anak ng pinakamalaking real estate sa Bincheng. Para mag-date, yan ang karapat-dapat kong anak. Shui, tumabi ka rito. Mga basurang sakip. Akala nila makakaahon sila. Walang pagkiling sa sariling antas. Ikaw ba ang inilalarawan mo? Bakit mo ako pinalad dito? Nabalitaan kong kakatapos lang umuwi ng kulubin at nakagalit na agad kay Ginoong Zhao. Kung gusto mong mamatay, sa iba ka pumunta. Huwag mong idamay ang angkan namin. Si Yue Bintao ang unang kumidnap kay Mimi. Si Tianqin ay nagtanggol lang. Lumabas ka. Tatay. Tingnan mo siya. Kadudadugang paraan. Lumuhod. Inay, Pangahas ka. Hindi mo ako dapat sasagutin. Siwan, huwag kang makialak. Bakit ka nakatayo dyan? Panasan mo ang sahig. Buong angkan na to. humihingi ka ng tawad sa asawa ko. Sino ka ba para magmalaki? Sino ako? Ang hari ng mga Diyos. Ako ang leader ng Flower Palace. Umutak ka ba ng baboy? Kahit ang mga pinakamayaman sa mundo, hindi ko kinikilala. Ano ba ng espesyal sa'yo? Wala akong oras sa asong ulol na katulad mo. Mga tunay na bilyonaryo. Naghihintay maglagda ng kontratang $100 milyon sa akin. Dito sa Bincheng, may bagong napakayamang residente, mula sa kilalang angkan. Kapag nakasama ko siya, at na-invest ng $10 milyon sa angkan namin, tataas na ang kalagayan natin. Malayo talaga sa mga basurang katulad dito. Mahirap man at walang kapangyarihan si Tianqin. Ha? Masakit ba yun? Nanay, Ay. Patong pati ang hamak na to. Pagsisisihan mo. Lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, humingi ka ng tawad kay... paano kung akuin ko ang kontratang pamumuhunan? Luluhod ako at pupulidyuhin ko sapatos mo. 3 minuto, maghanda ng $1 bilyong na kontrata para sa Lincorp at ihatid mismo kay Binibining Lit. Hala. Seryoso na sa pagpeperma Mga gwardiya. Itapon niyo itong baliw, kaagad. Huwag niyang galawin kung ayaw niyang mamatay. Bitawan mo ako. Nang ahas kang manakit ang alila ng pamilya Lin? Ako ang Panginoon ng Panteon. Tama na. Hindi pa ba sapat ang paghihiya mo sa akin? Tianqin, akala ko naghihirap ka lang. Pero hindi ko inakalang ganyan kakabaliw. Siwan, ako talaga ang Panginoon ng Panteon. Sarahan mo ang iyong bibig. Nasuring mabuti ko na ang lahat. Itong pulubi ay isang walang perang. Mababang uri na Monero. Mas mababa pa sa isang kalye. At naglakas loob ka pang dalhin siya rito? Kung gusto mong mapahiya ng todo, pagsasabayin namin kayong dalawa. Kinagat mo ako. Ano ang ginagawa mo? Bastos, ito ay paghihimagsik. Dinalaan na kita. Huwag mong hawakan ang asawa at anak ko. Dapat mo akong ipagtanggol. Mga gwardya, itapon ng mga walang utang na loob na ito sa gitna ng kalsada. Pagbigyan mo na siya. Kasalanan ko lahat ito. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Balatan ninyo siyang buhay. Ngayon na. Walang silbi, hindi nyo pa kayang patumbahin ng isang lalaki? Tianqin, nasa likuran mo. Tianqin, nasa likod mo. Bumisita ang pamilya Joe sa mga Lee. Dala ni Ginoong Joe sa pamilya Lin. Ang kontrata sa $1 bilyon na puhunan. Ito, Ang kontrata. Si Ginoong Joe, ang pinakamayaman. Nakikipagsabuatan ba siya sa misteryosong mayaman? Mabilis kumilos si Lizeo. $1 bilyon? Para sa akin ito, Hetchen Lin. Tianqin. Ikaw ba talaga ang nag-ayos nito? Huwag kang padala sa lugmok na ito. Paano niya makikilala si Ginoong Joe? Siyempre ako ito. Ang kontrata ay para sa anak na babae ng pamilya Lin. Hindi sa basurang nang-aangkin ng Merito. Hindi ko kilala ang pinakamayaman. May binatilyong gustong bumigani sa'yo. Inautos ang pinakamayaman. Naihatid ito para sa'yo, Shui. Tama, ituring mo itong regalo ko kay tatay. Ngayon lumuhad ka't linisin ang sapatos ni Shui. Kayo mismo ang pumayag dito kanina. Sigurado ka bang hindi ito para sa akin, Tianqin? Maaari kang maging mahirap. Pero huwag kang magsinungaling. Maniwala ka sa akin, Siwan. Ako na ang magsusorry para kay Tianqin. Ang mga langaw talaga, mahilig sa basura. Bagay kayong dalawa sa isa't isa.
Huwag ninyong apihin si Mommy. Masamang babae ka. Kay gandang pamilya Lin ito. CJ. Mula ngayon, hindi na kita pahihirapan. Dahil sa akin. Ayaw ko sanang ibunyag ang pagkatao ko. Narito na ang Pantheon card. Ngayon sabihin mo, ang kontratang ito, para kanino talaga ito? Ito ay... Wala akong narinig na Pantheon card. Alila ka ni Lizelle. Hindi mo alam ang Pantheon. Bago lang ako rito. Paano ko malalaman ng mga ito? Laging dala ng Panginoon ng singsing ng monarka. Patunayan mo kung matapang ka. CJ, ang singsing ng monarka. Si Tianqin nga kaya ito? Mimi, nasaan ang singsing na binigay ni... Hindi alam ni Mimi. Mga pangahas na gamaya sa Panginoon. Isusumbong ko ito kay Jijo. Kayong, lahat ay patay na. Iabot mo na, tanga. Ngayon isinama mo ang buong angkanli sa target ni Joe. Papatayin kita, walang kwenta. Tatay, Sasaktan mo sarili mong ama dahil sa hamak na pulubi. Lumabas ka. Siwan, Teka. Ang pagbabalik mo at ang anak mo sa angkanli ay hindi imposible. Pero kailangang sumang-ayon ka sa isang kondisyon. Si Ginoong Yuban Jiao ng angkan ng Jiao. Ang ampon ng kilalang mayamang si Li Zhou. Noon pa, bilang paggalang sa inyo, handang ibigay sa aming angkanlin ng kontratang nagkakahalagang 60 milyon. Ngunit, sinira mo lahat, walang kwentang basura. Pangahasang saktan mo siya? Itay, muntik na niyang patayin si Mimi. Kung handa kang, lumuhad kay Ginoong Jiao para humingi ng tawad. At makuha ang kontrata. Ituturing pa rin kitang anak. Kung hindi, Ngunit si Yue Binzhao, ang pinakamalandi sa buong Binche. Paano ako? Huwag kang magkunwari. Para kang birheng dalaga. Ayoko. Isang nakagalit kay Ginoong Jiao. Isa namang kinuyog ang mayamang Joe. Itay. Naaawa talaga ako sa'yo. pupunta ka kahit ayaw mo. Kung ayaw, kukalad ka rin kita. Zay Yuan. Kung hindi man para sa sarili mo, isipin mo naman si Mimi. Kung mawala ng apelyidong Lit, gusto mo bang tiisin niya ang matawag na anak sa labas? Nabigo ang banal na sagong si Lijo sa mga tauhan. Lizelle. Yue Binzhao. Ang ampon. Ampon? Ako. Pero, Tatanggapin ko para kay Siwan. ikaw, Ang kontratang 60 milyon ay ipapadala ko mismo sa Angkanlin. Ang 60 milyon na order na ito, ako mismo ang maghahatid sa pamilya Lin. Binata si Jiao. Ako si Shui Lin. Malaki ang nagawa kong pabor sa'yo. Dapat mong pasalamatan ng maayos. Sabihin mo na. Kaya kung papasukin ni Zai Yuan Lin, ang kama mo ng kusa. Ano sa palagay mo? N. Ngayon, siguradong hindi siya makatatakas. Siwan, makinig ka sa akin. hindi pa ba ako nahiya ng husto sa kanila? Una mong ginawa ang mga kasinungalingan sa Pantheon. Tapos ipinagyabang ang walang kwentang card. Kuno ay bilyon ang halaga. Paano nagkaroon si Mimi ng hambog at tangang ama? Nahanap ko. Siwan, magtiwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan na, apiin tulad ng 7 taon na kalipas. Kaya mas pipiliin mong isakripisyo ako. Pag makaawa kay Yue Binzhao. Para lang sa iyong mga kayabangan. Hindi, Siwan. Manatili ka lang ng ligtas, hindi lang niya ihahatid ang order. Papasuyuin ko siya, humingi ng tawad sa inyong dalawa. Siya ay makapangyarihang binata mula sa mayamang pamilya. Ikaw ay isang hamak at walang kwentang minet. Paano mo nasasabi ang mga ganito? Mommy, tigil na ang away. Mommy. Para sa'yo. Lahat ng ginagawa ko ay nararapat. Siwan. Daddy, huwag kang umalis. Siwan. Ang pamilyang Zhao sa Bincheng ay maglalaho na. Binzhao, ako na ang bahala sa kanya. Opo, Panginoon ko. Imposibleng siksiwan.
Chen-kin, pupulbusin kita. Pumasok ka. Iniisip kita kanina. Isipin mo. Nakadapa ka na sa wakas. Ginoong Zhao. Basta't kasama mo ang Angkan Lin. Gagawin ko lahat. Talino ka. Nagpapahirapan mo pa. Gumapang ka. Pakiusap. Pawalan mo ako. Sinabi bang pwedeng magsalita? Dilaan mo ang nabasag na alak. Pagkatapos, baka pakinggan na kita. Nag-atubili. Maglaro tayong mas masaya. Kahit ano, di ba? Gusto kong panoorin mo ang paggapang mo sa kama ko. Ipapakita kaya natin sa anak mo. Bin Zhao, baliw ka. Hubad na. Putang ina mo, gusto mong mamatay. Takbo, pokpok. Sige, tumakbo ka. Takbo. Nasa akin ka rin naman, di ba? Ngayon, wala nang Chen-kin na sasagip sa'yo. Chen-kin. Siwat. Huwag kang magmalaki, makinig kang mabuti. Nasa akin ang asawa mo, Yue Bin Zhao. Pakawalan mo si Xiwan. Sa akin mo ibaling. Sa'yo ko ibabaling. CJ. Una, umatras ka ng 2 hakbang. Ngayon, lumuhod ka tumahol na parang aso. Palagi kong sinasabi, ikaw ay wala kundi isang kahabag-habag, asukal na aso sa ilalim ng aking mga paa. Heto. Inumin mo ito. Ngayon na. Ipapakita ko sa iyo kung paano ang asawa mo ay maging gamit na kalakal. Siwat. Sino ang nandyan? Paumanhin sa pagkaantala, aking Panginoon. Sino ka ba talaga? Mga gwardya. Hulihin sila, mga gwardya. Napagtabuyan na ang 16 na mong mga killer sa labas. Ang inyong kabunian. Ang lalaking ito. Impossible. Yue Bin Zhao. Una'y dinahasaan mo ang anak kong. Pagkatapos dinukot ang asawa ko. Sabihin mo sa akin ng harapan. Ano ang dapat kong gawin sa'yo? Tigilan mo yung drama mo. Ako ang panganay na binata ng pamilyang Zhao. Huwag kang lalapit. Niloloko ka lang ng pulubi na to. May pera ako. Babayaran kita. Magpresyo ka. Balain ang isa niyang hita. Hinding-hindi mo ako dapat hawakan. Papatayin kayo ng ninong ko. Maghintay kayo. Halos nakalimutan ko. Yang walang kwentang Lizzo. Ang Tangang nagdala ng kontrata sa mga Lee. Natupan na ba siya? 3 araw at gabing pagpapahirap. Huwag kang mag-alala. Ginoong Joe. Tungkol kay Tianqin na yon. Bisyo lang yon na manugang, di ba? Anong lakas ng loob mo? Hindi karapat-dapat abanggitin mo ang pangalan niya. Tandaan mo ito. Pag nagalit siya, ang buong Heishi ay sabog na parang bulkan. Anong sinabi mo? Totoo po, Ginoong Joe. Napuksa na ang lahat ng tauhan natin. Pati ang binatang Panginoon ay nabali ang binti. Sino ang may lakas ng loob gumalaw sa aking inaanak? Patay ka na, Tianqin. Nakaabot na siguro sa ninong ko ang balita. Wala ka ng pag-asa. Nakangatal ako sa takot o. Yuban. Ninong. Ang binti ng anak ko. Ninong. Kung sana'y na-late ka pa, ang anak mo'y matagal na. Nalipol sa mundo. Sa Bincheng. Sino ang hindi nakakaalam na si Li Zhou ang hari? Ang paggahasang gumalaw sa mga tauhan ko ay deklarasyon ng digmaan laban sa akin. Siya po, Ninong. Ipaghiganti niyo ako. Papanagutin ko ang buong angkan ng mga Li. Angkan ng mga Lin? Yung asawang pulubi ng anak nilang bastard. Yan ay. Ikaw. Hari daw ang turing sa'yo. Ang ganda ng samahan niyong mag-ama. Natatakot ka na no? Huli na. Ninong, gumawa ka ng paraan. Gapusin niyo silang dalawa. Talian niyo. Karapat dapat akong mamatay. Awa po, Panginoon ko. Ninong,
Anong tauhan? Tumahimik ka. Alam mo ba ang bigat ng pagkakasala mo? Lizelle. Nooy pinagkalooban kita ng tiwala upang magtayo ka sa Bincheng at gawing banal na sugo. Ngunit sa likod ng pagsunod, inabuso mo ang mga mamamayan, walang pakundangang gumagawa. Nararapat ka lamang Panginoon, bigyan pa po sana ng pagkakataon. Ako po'y nagkakamali na. Sino ka talaga? Sa naitulong mo sa ekonomiya ng Bincheng, patawarin kita ngayon. Tungkol sa kanya, ikaw na ang bahala. Ninong, hindi mo magagawa ito. Kung mahal mo ang buhay mo. Ito na lamang ang paraan. Aray, Panginoon, binali ko lahat ng kanyang mga paa at kamay. Hindi na siya makakagalaw pa. Nakikiusap po ako ng kahabagan. mawawala na ang angkan ng Zhao. Nauunawaan. At, ang 60 milyong order ng Lin family ay itutuloy. Dapat maging lihim ang aking pagkakakilanlan. Anumang gambala sa banal na palasyo, ay magdudulot ng matinding kaparusahan. Nauunawaan. Huwag. Huwag kang matakot, tapos na ang lahat. Naku, Yue Bin Zhao. Ang order. Itay. Nawawala ang binatang si Jijiao. Ano? Ikaw ba ang may gawa nito? Lumampas ka na sa limitasyon. Kasama ako dito. Samahan nating puntahan ang pamilya Lin. Buong pamilya Zhao ay hindi sumasagot sa tawag ko. Nagagalit kaya sila? Ito ay... Hindi ba't si Zai Yuanlin ang pupunta sa kanya? Siguro ang malas na yun ang dahilan nito. Tatay, ano ang nangyayari? Ikaw lahat ang may kasalanan nito. Sabihin mo. Kung ano talaga ang ginawa mo, para magalit si Ginoong Zhao, ngayon isasama mo pa ako sa problema mo. Pipilitan niya ako. Pasakop sa kanya. Sinapak ko siya sa pagtatanggol. Tapos ay... Binali ko ang mga braso at binti niya. Walang kinalaman si Xiwan dito. Tianqin, nawawala na ba ang pag-iisip mo? Dahil sa impluensya ng pamilya Zhao sa Bincheng, kapag nagiganti sila, buong pamilya Lin ang magdurusa. Tianqin, kailangan mong tumakas. Magtago ka. Tumakas. Dapat kayong gapyusin at ihandog sa mga Zhao. Para hindi kami madamay sa kapalpakan Narito ba ninyo. si He Chengli? Joe. Ginoong Joe. Dumating ba siya para humingi ng hustisya? Wala akong kinalaman dito. Siya ang may pakana ng lahat. Teka, huwag mo akong patayin. Wala akong kasalanan. Ito. Zai Yuanlin, hindi ba siya anak ng pamilya Lin? Hindi. Talagang hindi. Basta anak lang siya ng isang hampas lupa. Paano siya magiging anak ko? Kaya... Ganito pala ang tingin mo sa akin. Arg. Dapat kinain kita noong sanggol ka pa. Ang pagpapaubaya sa buhay mo ang samaire sa akin. Iyan mismo ang sinabi mo. Walang koneksyon si Xiwan sa pamilya Lin. Siyempre, Noong una, ako si Li Zhou. Balak ko sanang bigyan ng dangal si Miss Zai Yuan sa pamamagitan ng 60 milyon na order sa Lin Corp. Pero dahil itinanggi mo ang relasyon. Kaya ako, Teka, Ginoong Joe. Gusto mo talagang makipagtulungan sa kanya. Hindi mo siya ipapatay. pinagtatanong mo ang desisyon ko? pero hindi kita kilala. Ha, ang dalagang taga-pamilya Li, kilala kita. Xiwan, ang sayo ay mananatiling sayo. Magtiwala ka sa akin. Ginoong Joe. Kaya itong order, ang order. Ako si Li Zhou, tanging sa mga anak na babae ng pamilya lang. Dahil hindi naman siya kamag-anak, nawala ng bisa ang kasunduan. Ano? Zai Yuan. Ako, Sandali. Ang investment contract na ipinadala kanina. Galing din sa tao. Nag-utos sa akin, na ibigay kay Miss Zai Yuan. Kasinungalingan yan. Para sa akin yan talaga. Ang anak sa labas niyang yan. Hindi makakakilala ng ganoong importante. Ang pamilyang Lin ay mga tanggang bulag. Sayang ang oras ko. Mr. Joe Kintay. Zai Yuan. Anak kong mahal. Hindi mo pababayaan ang sarili mong pamilya? di mo ba sinabi? Gusto mo akong sakali? Ikaw. Ako. Walang utang na loob. Malamang, nakatulog muna kay Yuban Zhao. Ngayon niligawan si Mr. Joe para tumulong sa kanya. Bastos ka. Bantayan mo ang iyong bibi. Nako, ang galing. Nag-iipon ng mga lalaking niloloko. Mukhang ayaw mo. Sa deal na to, alis na tayo. Teka. Hindi. Nang sabihin ni Mr. Joe, para sa anak ng pamilyang Lin, baka nagkamali siya, ng pangalan ko at ni Zai Yuan. Ang kontrata, ay para sa akin talaga.
Ito'y mula kay Young Master ng Hu family. Matagal ka nang hinahabol nun, siguro sinusubukan. Na mapabilib ka, ha ha ha. Baka may plano siyang sorpresa para sa akin. HMPH. Kawawang basura. Muntik na akong maloko. Ang pamilyang Hugh? Puntahan mo sila. Kung magsasabi sila ng responsibilidad, tanungin mo siya nga. Kung may lakas loob siyang sumagot. Anong klaseng basura ka ba? Akala mo nakasampa ka na sa lipunan. Pipilitin kitang sumukong kusa. Shenping. Yung red along ipinadala ni Li Zhou sa akin, natanggap ko na. Talaga bang? Anong regalo? Nababaliw ka na ba? Kailan pa ako nakalapit kay Li Zhou? Yung puhunan para sa mga lit. Libangan lang kita. Noong nauumay ako, karapat-dapat bang pamuhunan ng pamilya mo? Tumira ka sa lugar mo. Sabi ko, ang para kay Xiwan. Sa kanya lang dapat. Chen Kim. Hindi mo naman. Imposible. Nasugatan mo, ang inaanak ni Li Zhou. Paano niya magagawa? Nautusan ka pa. Narapat lang kay Yue Bin Zhao. Hindi pa alam, ni Li Zhou, tungkol sa pagkapinsala kay Yuban Zhao, ang pamilyang Zhao. Maghihiganti na. Mga gwardya, hulihin nyo itong dalawa, ngayon din. Bitawan niyo ako. Bubutasan ko mga mata nyo. Pupugutan ko mga dila nyo. Pambayad utang sa mga Zhao. Si Yuban Zhao pala, Ako si Yue Bin Zhao. ang pamilyang Zhao. Ang pamilyang Zhao ay humihingi ng paumanhin. Para humingi ng kapatawaran. Kay Xiwan Lin, ako'y isa lamang. Walang kwentang basura na mas mababa pa sa hayop. Ako, dapat hindi ko ginambala si Xiwan Lin. Yue Bin Zhao. Anong panibagong panlilin lang ito? Paano ka nang ahas magsalita ng ganyan kay Ginoong Zhao? Hindi ako maglalakas loob. Hindi. Agad kaming aalis, ng buong pamilyang Zhao, mula sa Bincheng. Pakiusap. Patawarin niyo ako, hindi na maulit. Nagmamakaawa na siya sa iyo. Sino talaga? Hindi. Kung bigla kong ibunyag ang pagkatao ko, masisindak siya. Marahil, iyon ay, himalang milyonaryong tumutulong sa'yo. Ikaw ay isang. Bakit lagi may tumutulong sa iyo? Itong walang kwentang asawa mo. Hinampas hanggang mamatay. Teka. Lahat kayo, umuro. Putang ina, tumahimik ka. Paano mo nasaktan ang inang ito para sa anak sa labas? Tigil nyo na, ang pekeng drama nyo. Matagal kitang pinagkatiwalaan, ni hindi mo man lang, nakakuha ng puhunan. Itay. Anak kong si Zaiyuan. Lahat ito ay, pagsasamantala niya, na nagpagulo sa aking isip. Xiwan. Huwag mong kalimutan kung paano kanya inapi kanina. Tianqin. Kilala mo ba ang misteryosong milyonaryo, hindi ba? Umalis na tayo. Nakaluhod na ako sa harap mo. Tatay, ano nang? Zaiyuan. Para sa iyong, inang may sakit, patawarin mo ako. Mula ngayon. Ikaw na ang, pangalawang binibini ng pamilya Li, isasama rin namin si Mimi. Sige na, Hindi ko papayagan to. hindi ikaw ang hari rito. Basura. Kung makuha mo ang mga kontrata, at ipakilala ako, sa Tycoon, bibigyan kita ng lahat. Pero ako, Madali ang mga kontrata. Pero ang tycoon, ni hindi natin siya kilala. Hindi ba? magtiwala ka. Sa 3 araw, lilitaw siya sa pagtitipon sa Lindon Hotel. Maaayos ko na makapasok kayo. Anak na manugang, May isa akong kondisyon. sabihin mo, Lumuhod ka. At humingi ng tawad kay Xiwan. Gagatasan ko ang bibig mo. lumuhad ka. Magsorry ka sa kapatid mo. Pasensya na, ate. Patawarin mo ako. Ako ang masama dito. Ako ang anak sa labas. Nagkamali ako. Tama na. Pinatawad yun na kami? Tungkol sa handaan. Sabi ni Xiwan, tama na. Tapusin na natin dito. Ha 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 ha. Ako si He Chen Lin. Magiging maharli ka na. Ha ha ha. Zaiyuan Lin. Jijibin ko ang pangalan mo. Hindi na ba tayo maghihiwalay, tatay? Tutu. Ang pamilya nating 3, hindi na magkakawata. Mimi, maglaro ka muna dyan. Nasaan ka ba talaga? Naipagbili ako sa ibang bansa. Pinagtrabaho sa minahan. Nakatakas, hinanap kita. Kaya. Wala ka ring magawa. Mahal. Kita mo, Ang gaganda ng mga brilyante. Saan mo nakuha ang perang ito? Ninakaw mo. Nagnakaw ka? pick ito.
Cubic zirconia lang, pag-ibig ko. Sinisumpa ko. Gagawin kitang pinakamasayang babae. Ano ito? Baka. Tunay pala ang panteon. Ang mga kontrata. At ang pagpapatirapan Yue Binshao. Chen Kim, sino ka talaga? Lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Kung sino ako, sa loob ng 3 araw, malalaman mo ang katotohanan. Kahit sino ka man. Magtitiwala ako sa'yo. Tulad ng 7 taon na nakaraan. Yang putang sa Yuanlin. Imbis na Sir An siya, pagtuunan mo ng pansin. Ang binatang si Shenping Ho, mula sa pamilyang Ho. Pakita ng imbitasyon. Ako ang biyena ni Tianqin. He Chenlin. Ang event na ito para lang sa VIP. Wala akong pakialam kung sino ka. Walang imbitasyon, walang pasok. Mukhang naloko ka, nang walang kwentang Tianqi. Imposible. Hindi ako naniniwala. Maliwanag na plano ito, ni Zhe Yuanlin. Nakipagtalik sa mayamang lalaki. Ngayon alam na niya, gamit na siyang babae. Kaya itinapon niya. Ikaw naman. Naghihiyang walang kabuluhan. Tatay, Nailesutan ako ng gagawang yun. Walang imbitasyon. Hindi tayo makakapasok. Ikaw. Sinong nagsabing nagsinungaling ako? Tingnan natin kung gaano katagal. Kayang magpanggap. Hoy. Diyan kayo mag-away sa palengke. Hindi ito playground nyo. Umalis kayo. Pagsisihan mo to. Naghahanap ka ng kamatayan? Sinong may lakas ng loob humawak sa kanya? Wala na tayong pag-asa. Personal na dumating si Ginoong Joe. Hindi ka na makakatakas ngayon, di ba? Ginoong Joe, ipapaalala ko sa walang utang na loob na ito. Gusto mo yatang mamatay. Opo, hindi ko nagawa. Naalisin sila agad. Mula sa kasalukuyan, ikasampalagi ka na. Dalhin mo ang buong angkan mo. At lumaya sa Bincheng. Hindi po Ginoong Joe. Pakiusap. Nagmamakaawa ako, Ginoong Joe. Ako, HM. Panginoon. nakagambala kami sa inyo. Aalis na kami agad. Hindi ba't, ang galing-galing mong umarte kanina. Ito. Ginoong Joe. Pakisuyong gumawa ng pagpapaliban. Papatnubayan po ninyo kami. Kasing husay ko si Zhe Yuanlin. Ang mga pinagpipitagan ng bisita ay maaaring magpasok. Kayo po muna. Kung hindi ko sana, nakiusap kay Ginoong Joe, tapos ka na sana. Isang basurang babae na tulad mo, nang ahas na hamanin ako. Panginoon ko, lahat ay nakahanda na. Ang palabas ay magsisimula na. Ang palabas nagsisimula na. Ang mayamang ito, walang pinipiling gastos. Ha 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 ha. Miss Lin, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Masyado kang mabait. Saan kumubli si Tian Kim? Na iyon? Zhe Yuanlin. Huwag kang gagalaw. Anong gusto mo? Ginoong Joe. Baka hindi mo alam. Si Zhe Yuan dito, ay anak sa labas, ng pamilyang Lin. Isang hampas lupang hindi dapat igalang. Mangiinsulto kay Mrs. natin? Masaya akong panoorin ang paghuhukay mo ng sariling libingan. Tingnan niyo si Miss Lin. Suot ang pekeng kwintas, at ipinagyayabang pa. Para bang hindi nakikita, ng lahat ang kababawan niya. Ano naman kung peke? Regalo ito ni Tian Kim. Unang alaala niya sa akin. Para sa akin, walang katumbas ang halaga. Tumigil ka. Hindi ka pa ba nahiya? Umuwi ka na, lumabas ka. Ang kwintas ko. 7 taon na ang nakaraan. Nagdalang tao ka ng hindi kasal, at pinatalsik mula sa pamilya Lit. At ngayon, dinudungisan mo kami sa pagsuot ng mumurahing basurang ito. Siguro dapat ko ito itapon para sa iyo. Huwag mong subukan. Sandali, ito pala ay ang sikat na Misty Years na kwintas. Imposible. Mali ka siguro. Monero lang ang asawa niya. Paano niya mabibili ang tunay na diamante? Nag-aalinlangan ka ba? Sa aking pasya. Ako. 3 taon na ang nakaraan. Sa subasta ng diamante sa Africa, ang Misty Years na huling piraso ay nabili ng 700 milyon sa isang misteryosong may-ari. Sino ang mag-aakala na nasa iyo pala ito? Meron yatang pagkakamali. Peke lamang ito, na binili ng asawa ko. Walang halaga talaga. Napaka mapagpakumbaba ng Panginoon. Ano? Ang ibig kong sabihin, peke nga ito.
Nabalitaan ko, ang tunay na bumili ay para sa kanyang tunay na pag-ibig, upang pag-ibayuhin ang kanilang samahan. Ang asawa mo ay may ganito ring damdamin. Narinig ko, ang tunay na bumili ay para sana sa kanyang nag-iisang tunay na pag-ibig, upang paghintayin ang kanilang mga panahon ng pagsubok. Ang asawa mo ay dapat nakakaramdam din ito. Basurang mababa ang uri, walang kaunting lasa man lang. Kakain ng taya at tatawaging pulot. Tama na. Nabaliw yata ako nang isipin na may bilyonaryong nagkagusto sa'yo at inimbitahan tayo rito. Kung alam ko lang, binali ko na sana ang mga binti mo kesa ikahiya tayo. Ama, hindi ko kailanman gagawin yan. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ginawa mo, ang patay mong anak? Ay karma mo. Huwag mong subukan na manira sa anak ko. Nagtitripan lang ako sa iyo. Ang kapal mo. Zayuan. Ikaw ay, Purihin ang kataas-taasang Panginoon. ikaw pala. Mabuhay ang kataas-taasang Panginoon. Ikaw pala ang bilyonaryo, pinag-uusapan namin. Nako. Ang galing ng binatilyong ito. Ayos ka lang ba? Salamat. Ginoo. Maaari ba kitang imbitahan sa hapunan? Tayo lang dalawa. Nakakadiri ka. Mas gugustuhin kong imbitahan ang babaeng ito. Maipagkakaloob mo ba ang iyong kumpanya? Siyempre, anak ko siya. Ang pag-anyaya. Sa kanya ay karangalan niya. Tatay. Pasensya na. May nagmamay-ari na ng puso ko. Sayang naman. Teka. Pwede naman siyang magdiborsyo. Impossible. Nakakalungkot naman. Teka. Siya. Pwede siyang makipaghiwalay. Impossible. Kapag nasiyahan mo siya, ang pamilya namin, hindi na tayo mawawalan. Huwag mong tatanggihan ang kabaitan. Hiwalayan mo na. Narinig kong ang manugang mo ay isa lamang, hamak na minero. Lagi ko siyang inayawan. Hindi siya kapamilya namin. Kung payag ka, ngayong gabi, dadalhin ko si Zayuan sa tahanan mo. Ano sa palagay mo? Yan ang eksaktong sinabi mo. Wala siyang koneksyon sa pamilyang Lin? Oo. Ako si Hechen Lin. Mas gugustuhin mamatay kaysa kilalanin si Tianqin bilang manugang. Sakto. Ikaw, paano ka naging Tianqin? Adik siya sa pagpapanggap. Walang pagkakataon. Tanggang bulag ka. Sa isang salita ng Panginoon. Ang buong pamilya ninyo ay mawawala. Ngayon ay, Anong gagawin natin? Ha. Lagi kong sinasabing ang manugang ko ay ipinanganak para sa tagumpay. Ama. Ano na ang dapat nating gawin? Ha. Sabi ko na talaga noon, ang manugang ko ay magiging dakila. Shi Yuan. Kung alam ko lang na si Tianqin pala ang mayaman, hindi sana tayo nagkalayo ng ganito. Lizelle. Ayaw ko nang makita sila. Ang lakas ng loob mo. Ako si biyenan ng Panginoon mo. Hindi mo ako magagalaw. Shi Yuan. Paano mo nagawang maging walang puso? Bitawan mo ako. Kung hindi, ang kapatid kong si Shi Yuan Lin. Aray, sakit. Walang utang na loob. Taxi, ngayong ikay, nakaangat na sa buhay. Nakalimutan mo na kami. Ang kayamanan ni Hechen Lin. Nawala na lahat. Ay, Shui. Mamalamos ka sa binatang Ho. Kapag napangasawa mo ang Ho, walang mang-aapi sa atin. Mahal, tikman mo ito. mabuti pang magpaliwanag ka. Mahal, subukan mo ito. Chen-Kit. Mabuting ipaliwanag mo ng maayos. Sinisisi mo ba ako sa pagpapalaya sa mga Lin? Huwag mong ibahin ang usapan. Ang kwintas na ito, hindi pek, di ba? Ikaw ang misteryosong tycoon, di ba? Hindi ako. Hindi ako bilyonaryong tycoon. E paano? Gusto ko lang ipakita sa'yo ang tunay na ugali ng mga Lin. Ano ang ibig sabihin niyan? Umalis ka. Zayuan Lin. Paano kung may galit talaga siya? Ano ang gagawin natin? Sa tingin mo hindi siya gagantay? Huwag mo nang banggitin, yang walang utang na loob. Manugang. Masyadong marahas. Ang mga tauhan mo, dapat mong parusahan sila. Hindi mo ba sinabing si Tianqin ay walang kinalaman sa mga Lin? Siya ang nag-utos, nagawin ko ito. Ang katapatan ko sa'yo, ay walang bahid dungis. Zayuan. Kanina, ang mga salita ko ay masyadong masakit. Hindi mo yan ipapamukha sa akin, di ba? Paano ko makakalimutan? Kung gayon,
Bigyan mo siya ng nararapat. Zayuan. Noong una, masyadong matalas. Ang mga salita ko, hindi mo pa rin ba ko pinapatawad? Paano ko makakalimutan? Kung ganon, ibalik mo lahat sa kanya. Mabuti. Saktan o murahin mo man ako. Pwede mo akong apihin. Pero hindi mo dapat sinama ang anak. Wala akong puso, hayop talaga ako. Ate. Ibig sabihin ba pinapatawad mo na ako? Quits na ba tayo? Tycoon. Hindi ko naman sinabi. Tycoon ako talaga. Walang-wala akong pera, at walang tirahan. Imposible. Paano mo na-secure ang investment para sa pamilyang Lee? At si Lee Joe? Ang mayaman talaga. Pasensya ka na. Wala akong kinalaman sa kanya. Talagang nabigo ko kayong lahat. Siya at ako ay walang relasyon. Noong nagmimina ako sa ibang bansa, nasagip ko ang alaga ng isang mayaman. Bilang pasasalamat, pinayagan niya akong magpanggap bilang siya ng isang araw. Gusto ko lang makipagbiruan sa inyo. Tatay. Hindi naman kayo manghusga kay Tenki. Dahil lang sa kalagayan niya, di ba? Huwag mo akong tawaging tatay. Niloko mo ako sa matagal na panahon. Pinagmanuhan ko pa kayo. Hindi ka natatakot bawasan ang iyong buhay? Walang utang na loob na anak. Gagapangin ko ang bibig mo. Mga gwardya, itaboy nyo ang mga impostor, agad-agad, at hinding-hindi napapasukin ang pamilyang Lee. Ako na ang aalis. Shenping. Ikaw. Basta makapag-asawa ako sa pamilyang Ho, papayag ako sa anumang hilingin mo. Sinta, hintayin mo ako. Paano nila nagawa ito sa akin? Anak ako niya. Hindi siya karapat-dapat maging ama. Nandito pa rin ako at si Nini. Kami ay mananatili sa iyo habang... Ingat! Ang tagal nating hindi nagkita. Mas naging listo ka pa. Sino ka? Bakit sinasaktan mo ang asawa? Ikaw ang pakay ko rito. Tian Chin. Sa utos ng matanda ng pamilyang Chin. Isusando kita pa uwi. Pinatawad ka na niya. Binata. Taga-pamilyang Kin ka. Tigil na sa salita. Mabigat ang sakit ng matanda. Ikaw na lang ang may tagmang blood type. Sumama kang tahimik. Baka kapakahabagan. Ha 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 ha. Katarantaduhan. Noon, ninakaw niya ang yaman ng pamilya, pinatay ang magulang ko, at pinalayas ako sa pamilyang Kin. Ngayon ako ang hihingan ng tulong. Hindi kailanman. Sumama ka ng tahimik sa akin. Baka bigyan ka pa niya ng pagkakataon. Ha 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 ha. Ito na ang pinakamalaking biro na narinig ko. Noong una, upang agawin ang yaman ng pamilya, pinatay niya ang aking mga magulang, at pinalayas ako sa pamilya Kin. Ngayon gusto ninyong iligtas ko siya. Hinding-hindi. Binatang Panginoon, bakit mo ginagawang komplikado? Mahal, umurong ka. Nagpasya na ang lola. Sumang-ayon ka, kukunin namin siyang buhay. Tumanggi ka. Subukan mong pigilan kami. Kailan ka? Naging ganito kalakas? Hindi na ako ang walang kwentang binata. Nayon 7 taon na ang nakalipas. Senkin, huwag. Hindi. Bumalik ka at sabihin mo sa matandang bruha na huwag na siyang maghanap sa akin. Dahil ako mismo ang hahanap sa kanya. Masakit ba? May iba ka pang sugat. Sa totoo lang, yung mamamatay tao kanina ay pinadala ng lola ko. Ang matriarka ng pamilyang Kim, pinakamayamang angkan sa Haiche. Stepson niya ang tatay ko. Para mapanatili ang mana ng lahi niya, ipinapatay niya ang mga magulang ko, at pinalayas ako sa pamilyang Kim. Yung gabing nagkita tayo, habang hinahabol ako ng mga tagapag-usig niya. Kung hindi kita natagpuan, malamang ay... Mukhang tayong itinadhana para iligtas ang isa't isa, di ba? Walang pagsisisi na nakilala mo ang isang troublemaker tulad ko, isang dukhang walang kwenta. Ang pinakamaswerte kong ginawa ay ang matagpuan ka. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Ang pinakaswerteng bagay sa buhay ko ay ang makilala ka. Dadalawin kita sa isang lugar. Chien Kim, is private lounge ito. Ng bangko, hindi ka pwedeng basta pumasok dito. Nakatayo na ang pasya ko na magtayo ng kumpanya para sa'yo. Ano? Wala akong kapangyarihan o koneksyon. Isa lang akong anak sa labas. Paano ko ito pangarapin?
Hindi. Umalis na tayo ngayon din. Hoy, Maiintindihan ko po ba kayo? hihiram ako ng pera. 500 milyon. Gagawin nating guarantor ang bangko para maayos ang takbo ng kumpanya. Ginoo. Naiintindihan nyo bang, bangko ito? Hindi pulubi? Kung may problema sa pag-iisip, lumabas at kumaliwa, may ospital doon. Ngayong araw na ito, ako ang magwi-withdraw ng 500 milyon. Alam mo ba kung nasaan ka? Ikaw ay, aasikasuhin ko ito agad para sa'yo. Pumayag talaga siya. Siguro, ang asawa mo ay talagang ganoong kagwapuhan. Hala, ayan na naman ang mayabang. Mga talunan pala kayong dalawa. Shuzile, bantayan mo ang pananalita. Maging magalang ka. Mahal, huwag mo nang pansinin siya. Kapag may sarili na tayong kumpanya, baka siya pa ang lumuhod sa'yo para makiusap. Hayaan mong liwanagan kita. Nakapag-asawa na ako, kay Shen Pinghu, ang pinakamayamang real estate magnate sa lungsod. Kasal na kami ng legal. Isang hamak na manero ka lang. Hindi ka tumbas. Kahit kuko niya. Umalis na tayo. 500 milyon. Ang kakatawa mo, si Shen Pingko, ay VIP sa bangkong ito. Sa isang salita ko lang, hindi lang 500 milyon. Ni 5 sentimo. Hindi kayo makakakuha. Ikaw ang bank manager, di ba? Palayasin niyo ang mga probinsya nung ito ngayon din. Sino ka ba para mag-utos dito? Tagapamahala ka ng bangko. Alisin niyo ang 2 probinsya nung to. Sa harap ko agad-agad. Ano bang akala mo sa sarili mo? Ikaw ang dapat palabasin dito. Si Shen Pingho ay pangalawang anak lang mula sa maliit na angkan. Huwag kang magmalaki. Binibining Zaiyuan, ang 500 milyon mong kontrata ay nasikaso na. Darating ang pondo sa loob ng 3 araw. 500 milyon. Imposible. Tara na. Sandali. Ano ba talaga ang pakay mo? Huwag mong isiping pambabola sa lalaki ang magbibigay sa'yo ng karapatan na magpakawalang hiya. Swerte ka lang ngayon. Hihintayin kong maging basura ka, na parang kalat na itatapon. Mananalo ako ng marangal. Sa patas na laban. Sa ano? Itong sinungaling at hambog mong asawang manero. Bakit hindi kayong dalawa? Nalang mahiga? Shuzilin, kung babastusin mo ulit ang asawa ko, pagsisisihan mo, kaagad-agad. Nako. Takot na takot ako. Akala mo matatakot ako sa hamak na tulad mo. Pagsisisihan mo to. Gagawin kong. Pagsisihan mo to ngayon din. Chusilin, kung babastusin mo pa ang asawa ko, papatunayan kong pagsisihan mo to. Ay nako, takot na takot ako. Akala mo natatakot ako sa... Pagsisihan mo to. Ngayon palang pagsisihan mo na. Mr. Lin, bagsak na ang pondo ng grupo. Wala na tayo. Imposible. Mga walang kwenta. Babalik na ako ngayon. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Anong gusto mo? Hindi kaya ni Tayan Kinto. Huwag mong sisihin ang iba sa iyong kabubuhan. Isang hamak na manero ay hindi kayang. Magmadali ka nang umuwi. Kapag nahuli ka, wawakasan na ang Lin Group. Wala itong kinalaman. Sa'yo. Mukhang karma sa kanyang masasamang gawa. Tingnan natin ang bagong kumpanya mo. Dapat kang magmadaling umuwi. Kapag nahuli ka, ang pamilyang Lin ay talagang mapapahama. Ang usaping ito ay walang kinalaman. Sa'yo, karma lang iyon sa mga masamang gawa niya. Bisitahin natin ang bagong kumpanya mo. Ito ay, inihanda mo ito ng maaga. Sandali. Saan mo nakuha ang pera para upahan ang gandang lugar na ito? Lanan, pinaghirapan kong ipon mula sa trabaho. Salamat, Tian Kim. Naisip ko na ang pangalan ng kumpanya. C1 Group. Ang pangalan ko. Simula ngayon, ikaw ay magiging ang chairwoman. Kung gayon, kukunin kitang personal na bodyguard. Opo. Binibining Lin. Sa Yuan Lin. Paano ka nakangiti sa ganitong sitwasyon? Itay, Sa Yuan Lin. Nakakapal ka ng pagtawa? Tay, Ang hamak na kumpanya mo. Sa imperyo ng pamilya ko. Katawa-tawa lang. hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Nakakapal ka ng magsalita. Bumagsak ang stocks ng Lin Group. Nawala ang 200 milyon. Nangangarap ka pang maging chairwoman? Panaginip lang yan. Problema yan ng Lin Group. Sinira mo kumpanya ko. Mababagsak din naman to.
Sa buong Bincheng, sinong makikipagtransaksyo sa'yo? Nakahihiya ka. Shuyi. Magkakamag-anak tayo. Tianqin. Baka pwede kang bantay sa kumpanya ng tatay ko. Si Zaiyuan naman. Pwede siyang magtimpla ng kape. Isipin mo na. Kawang gawasa. Tulad mong hampas lupa. Gusto mong bantayan kita. Hindi mo kaya. Ang karapatang yan. Tama na. Zaiyuan, narinig kong nakasiguro ka ng 500 milyon na utang. Ibigay mo lahat. Sa Lin Group. Baka ako'y magpatawad sa'yo. Kaya. Sinusubukan mong samantalahin ang pagkalugi ng pamilyang Lee para pagbintangan kami ni Tianqi. At perahan kami. Kung ang kumpanyang ito ay siguradong babagsak din, bakit hindi mo na lang bumalik sa dati mong hanap buhay? Mamalamaw sa kalsada. Anong kinakatawa mo? Sa kahinaan ng pamilyang Lin na iligtas ang sarili, pero nakakapaglaan pa rin ng oras para guluhin si Xiwan. Tumahimik. Binabati ng pamilya ang Zaiyuan Group. Sa pagbubukas nito, kasama ng mga lokal na negosyo ng Bincheng, aming inihahandog kay Miss Zaiyuan ang pangunahing regalo, mga order na nagkakahalaga ng 2.6 bilyon. Pero wala akong karanasan. Naniniwala kaming lahat sa kakayahan ni Miss Zaiyuan at tiwala kami na ang Zaiyuan Group ay tiyak na lalago at yayaman. Paano? Lahat ito ay mga matagal nang katuwang ng aming pamilyang Hope. Wala na tayo. Taksil ka. Winawasak mo ang pamilyang Lee. Ako. Sasawayin kita. Gawa ito ng pamilyang Lee. Walang kinalaman ng mga Ho. Ginoong Joe, lahat ng ito'y gawa ng pamilyang Lee. Walang kinalaman ng pamilyang Ho dito. Tumahimik ka rin. Itay. Sa halip na parusahan ng babaeng ito, ako pa ang pinagbubuntunan. Saan patas yon? Naiintindihan ko, matalas talaga ang pangunawa ni Lin. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ko pa rin nalaman na sinadyang sirain nyo ang pamilyang Lin, sinayang ko lang ang mga taon. Wakas na ng Lin Group. Bakit pa lumalaban? Zaiyuan, maaaring sumobra ako, pero para naman ito sa pamilyang Lin. Anak ka pa rin ng pamilyang Lin. Bakit gusto mo kaming lubusang wasakin? Ang pagiging ama mo sa akin. Ang pinakamalaking kahihiyan ko. Para sa yumaong ina mo. Pakiusap. Susundin ko ang lahat ng sasabi. Mabubuhay ang Lin Group pero may dalawa akong kondisyon. Una, ipahayag sa buong Binche na ang aking ina ay ilipat sa minanang libingan ng mga Lin. Sige. Pangalawa, ang pamilyang Lin ay dapat paalisin si Shui Lin. Pangalawa, kailangang patalsikin ng pamilyang Lin si Shui Lin. Huwag kang padala sa panlilinlang ng masamang ito. Ama, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lin. Anak mo pa rin siya sa dugo, huliman at dulo. Kapag pinagtabuyan sa angkan ng Lin, paano siya mabubuhay? Pumili ka sa pagitan ng anak mo o ng korporasyon ng Lin. Nasayo ang pasya. Ikaw ang may kagagawa nito. Ako ang may gawa. Tumingin ka sa sarili mo. Lalaki ka ba talaga? Ikaw. Una, pinaglihi mo itong anak sa labas. Pinagbili ang anak mong babae sa pagsasakin sa pamilyang Ho. Ngayon para iligtas ang sarili. Itakwil mo ang sariling laman at dugo. Sana mamatay kang masakit. Lizao, itapon mo siya. Ginoong Joe, walang kinalaman ng pamilyang Ho dito. Bitawan ninyo ako. Umalis ka. Ako ang panganay na anak na babae ng angkan ng Li. Ang lakas ng loob mo. Shenping. Halika, mamamalamos tayo sa tatay mo. Hindi kailanman. Dinamay mo pa ako sa gulo mo. Gusto kong maghiwalay. Mag-isa ka na lang. Makipagtulungan ka sa akin, at gagantay ako para sa... Sino ka? Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang katulad? Ako si Ruo Wangdu, pinuno ng angkan Qin sa Heishi. Zaiyuan, maupo ka. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Tungkol sa kalagayan ng pangkat namin, kailangan mong tulungan ako. Pwede nating pag-usapan ito. Pumapayag ka? Sabi ko na nga ba? Ang ibig kong sabihin, ang Lin Group ay magiging subsidiary na ng Xiwan Group. Mananatili ang pagmamayari mo. Pero, subsidiary, Aayusin ko ang pagbili sa mga shares mo. Simula ngayon, ang Lin Group ay magkakaroon ng isang tagapangulo, si Xiwan. Ako. Magpapahanap ako ng bibili ng iyong shares. Mula ngayon, ang Lin Corporation ay magkakaroon na lamang ng isa na tagapangulo, si Xiwan. Ako. Lahat ng usapin sa Lin Corporation, ikaw na ang magdedesisyon ng mag-isa. Walang dapat makialam.
Ako si Lin Hechen ng ama niya. Pati ba ako'y gustong palitan? Siwan, tinatanggap mo ba? Sa Yuan. Hindi ko ito matatanggap. Tinatanggap ko. Ikaw. Nakalimutan mo na bang ang dugong nasa iyo ay galing sa akin? Kung wala ako, aabot ka kaya sa kinaroroonan mo? Gusto mo bang patayin ako sa galit? Tanging dahil ikaw ang aking ama. Kaya ako pumayag. Tumatanda ka na. Magsipagpahinga ka na. Nakikiusap ako sa Yuan. Paano na ako haharap sa mga tao? Para kay Siwan, bibigyan kita ng konting dignidad. Kung gagawa ka pa ng gulo, alam mo ang kahinat na. Nilason mo ang isip ng anak ko? Lalabanan. Kita hanggang kamatayan. Ikaw. Isang hampas lupang mula sa Chin. Ang lakas ng loob mambastos. Tian Chin, pumunta ka rito ngayon din. Si Rui Huangdu, Ang malamat na matriarka. Na naghahari sa buong Haicheng. Si Ruo Wangdo. Chen Qi, bakit siya narito? Ikaw. Narito ako para tapusin ang lahat ng problema. hindi pa ako naghihiganti. Ikaw pa ang nagpakita. 7 taon na ang nakalipas. Ang Angkan Chin ay may taksil na nakipagsabuatan sa labas para nakawin ang lihim ng negosyo. Nang malaman, tumakas siya sa Haicheng. Ikaw pala, ang nagnasa sa yaman ng Angkan Qi at nagtapon kay Chen Qi. Malinaw. Naloko kayong lahat. Ng aking apo, siya'y isa lamang, sinungaling na may sakit. At duwag na walang kwenta. Mahal, ako. Naniniwala ako na hindi ikaw yon. Hindi siya yon. Nalugi ako dahil sa kanya. Walang puso. Dapat noon pa siya pinatay. Halika rito. Ikaw ang problema. Kaya, ang aking apo, ginamit ang pangalang Chin para manloko ng mga tao. Sa mahabang panahon, mukhang, ang apo ko pala, ay gumagamit ng pangalang Chin para manloko ng mga tao. Sa matagal na panahon. Ha? Ganun pala. Ikaw lang pala yung asong. Itinapon ng pamilyang Chin. Naloko mo pa si Jijo. Kahit hindi ko alam kung saan galing ang kapangyarihan ni Tian Qi. Hindi niya abusuhin iyon. Huwag mo kaming paghati-hatiin. Mahal. Dapat noon pa kita sinabihan. Wala akong pasensya sa drama ninyong magkasintahan. Tian Chin. Huling tanong ko na ito, ngayon, sasama ka ba sa akin? Para humarap sa hatol ng pamilyang Chin. Humarap sa hatol. Ang ibig mong sabihin, maging donor mo, impakta ka. Panaginip lang yan. Akala mo ba, makatatakas ka sa akin? Di mo ako natalo 7 taon na ang nakalipas. Ngayon pa kayang, wala kang pag-asa. Sige, subukan mo. Dahil sa respeto ko sa magulang ko, hinayaan ko ang pamilyang Qin. Pero ngayon nakikita ko na. Tapos na ang panahon ng pamilyang Qin. Ang lakas ng loob mo. Sa paggalang, sa alaala ng aking mga magulang, pinatawad ko ang angkan ng Qin. Ngunit ngayon ay nakikita ko na wala nang silbi ang angkan ng Qin. Ang lakas ng loob mo. Binigyan kita ng karangalan bilang Chin, nang piliin kita para sa pagsasalin ng dugo. Paano ka nang ahas magsalita ng mga salitang mapaghimagsik? Mahalaga ang buhay mo. Ngunit si Tian Qi ay para itapon. Hinahambing mo siya sa akin. Tumahimik ka. Wala kang karapatan dito. Sa Yuan. Huwag na nating galitin pa siya. Huwag mong isama ang angka ng Lin dito. Hindi ko hahayaang saktan mo siya. Sa pagkakaintindi ko, may anak kayong babae. Kapag hinawakan mo si Nini, lulubugin ko ang buong angkan ng Qin. Makipagtulungan ka ng kusa, at baka sakali. Maawa pa ako sa kanya. Ngunit kung susuway ka, hindi ko masisiguro na ang asawa at anak ay hindi may iwan. Na mabulok sa gitna ng gubat, hindi ko matitiyak na ang asawa at anak ay hindi mamatay ng walang dangal. Mimi, Huminahon ka. May mga taong nagbabantay kay Mimi mulat sa pool. Ikaw naman, gumapang ka pabalik sa angkan Qin at maghintay ng kamatayan. Kung hindi ka, bibitaw hanggat di nakakakita ng kabaong, huwag mong sisihin kung wala akong patawad. Ipagutos mo na, ipinid ang lahat ng yaman ng Zayuan Group. At ang Lin Corporation ay isasabog na rin. Matriarch. Anong kinalaman ng angkan Lin sa mga to? Di mo ba alam? Ang Zayuan Lin na yun ay anak sa labis lamang. Hindi ko naman siya kinilalang anak. Hikian magpakalalaki ka naman. Kahang mawala ang korporasyon. Paninindigan ko pa rin, makisama kay Tian Qi. Parusa ito. Anong kasalanan sa nakaraan? Para magkaroon ng walang utang na loob na anak? Magsusumbong ka na ngayon, at palalampasin ko ang asawa at anak mong 1 minuto mula ngayon. Kapag nakangiti ka pa rin nagsasalita. Papayag ako. Luma.
Masamang balita, ang grupo sa Yuan sa Bincheng, at ang pamilyang Lin ay may malakas na koneksyon. Kahit ang aming pamilyang Qin, ay hindi masundan ang pinagmulan. Imposible. Anong koneksyon mayroon? Ang isang anak sa labas. Malamang, kaugnay ni binatang Tianqi. Kaya, hindi ka na ang asong nalulunod. Nakakagat sa kanyang amo. Subukan mo ang aking limitasyon kung may lakas loob ka. At maghanda ka sa mga kahihinatnan. Gagawin kitang gumapang pabalik sa pamilyang Qi. Nakatuhod. Chen Qin, ano ang dapat nating gawin? Anong gagawin? Malinaw na dapat natin siyang isuko at makiusap sa matanda na tayo'y patawari. Nababaliw ka ba? Dapat talaga nating isauli ang taong ito, kusang loob, sa matriarka, para humingi ng tawad. Nababaliw ka ba? Lakad sa kuna siya. Kung hindi dahil sa akin, isipin mo naman si Mimi. Paano kung tayo ang masunog? Nagtitiwala ako kay Tianqi. Simula ngayon, huwag mo nang asahan na tawagin mo akong ama. Hindi mo naman karapat-dapat ang titulong iyon. Siwan. Sa totoo lang. Hindi lang basta minero ako. Kung ayaw mong magpaliwanag, hindi kita pipilitin. Delikado ang sitwasyon ngayon. Ayokong idamay ka dito. Pero, kahit ano ang mangyari, protektahan ko kayong dalawa ni Mimi. CJ, Binibining Lin, emerhensya, ang bangkoy, nag-freeze ng lahat ng assets natin, hindi nakakayanin ng grupo. ano? Gawa ito ng pamilyang Qin. Anong gagawin natin? Ang bangkong iyon ay lihim na negosyo ng Pantheon. Baka. Huwag kang mabahala. Ako na ang bahala. Ang bangko na yon, harap lamang ng Pantheon. Huwag mong sabihin. Huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo sa akin. Zayuan Group. Umuutang sa inyong bangko. Kanselahin agad. At i-freeze ang ari-arian nila. Ang presidente ng bangko, ang mismong pumayag nito, ako, hoy. Siya ang puno ng pamilyang Qin. Paano ngang hamak na kawani ay lalaban sa amin? Gawin mo ang sinasabi ko. At pagpapalain ka. Ng buong gantimpala. Opo. Aasikasuhin ko agad. Nagawa na. Mabuti. Ikaw pala ang may gawa. Binalaan na kita. Napagsisisihan mo ito. Sino ang nag-utos na sirain ang kontrata? Ito'y utos ng presidente. Panginoon ko, bakit kayo? Presidente, ang taong ito ay hindi VIP. Itinakwil na tagapagmana lang ng Qin. Buti na lang pinutol ko na ang pondo niya. Sino ang nagpahintulot na magkusa ka? Ako ang nagayos niyan. Narinig mo na ba ang pamilyang Qin ng Heishi? Kung alam mo ang ikabubuti mo, dapat mo. Wala akong pakialam kung Qin o Zhang na pamilya. Isa sa uli mo, ang pondo ng Zayuan Group, at humingi ng paumanhin kay Ginoong Qin. HM. Humingi ng paumanhin. Sino ba sa tingin niya ang kanyang sarili? Ang lalaking ito ay pinatalsik sa binche. Hindi po, Pangulo. Pinilit ako ng matandang bruhang iyan. Wala akong magawa. Pangulo. Ikaw pala ang presidente ng bangko. Ang mapaghimagsik na anak na ito ay walang iba kundi basura ng aming pamilyang Qin. Kung lilipat ka ng panig ngayon, baka pwede kitang pagkalooban. Panginoon ko, paano natin pakikitunguhan ang babae nang lalait sa'yo? Si Matriarch Qin ay mukhang nalilito sa kanyang kalagayan. Ipaliwanag mo sa kanya. Sa labas, ito ay bangko. Ngunit sa totoo, ito ay sangay ng anino, ng pandaigdigang Pantheon Order. Naglilingkod lang sa mga banal na sugo. Sa ibabaw, mukha itong bangko. Ngunit ang totoo, lihim itong operasyon ng Pantheon. Para lang sa mga banal nilang sugo. Tianqin, hala Tianqin. Akala mo matatakot ako sa paggawa ng pekeng, Pantheon, at pag-upo ng artista. Wala ka pa. Ring. Lola, panoorin mo na lang ang kaiyahiyang palabas. Ikaw. Kung ayaw mong maniwala, gawin natin. Pustahan ang Angkan Qin. Subukan mo. Masisiyahan ako, masaksihan ang pagbagsak. Maglabas ng emergency order sa lahat ng Pantheon. Ibukod ng tuluyan ang Angkan Qin. Ha ha ha. Ibubukod. Hindi matitinag ang impluensya namin. Mas mabuti. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bago ka pa. Mawalan ng asawa at anak. Kukluban ka. Kaya pala, namamatay ka. Agad. Dahil sa daldal mo. Walang kwenta. Tumayo kayo. Hulihin sila. Walang kwenta. Tumayo ka na. Hulihin sila.
Ang mga saklolo ng pamilya Qin ay dapat nakarating na, wala nang takasan. Lola, ang mga bangko sa bansay, cut ties na sa pamilya Qin. Hayagang paglaban. Mas gugustuhin nilang magmulta, kaysa makipagtulungan sa atin. Anong gagawin natin? Tian Qin. Lola, Sabihin mo sa amo mo. Huling babala na ito. Sa susunod, lahat ng 62 miyembro ng pamilya Qin ay mamamatay. Nasaan na yung basurang Tian Qin? sabi niya, kapag maulit ito, papatayin niya lahat ng Qin. Sino ba talaga ang sumusuporta sa kanya para magkaroon ng ganitong impluensya? Lola, nabalitaan ko. Si Qin Tianai, nakatirang manugang ng pamilya Li noon. Sumikat siya nang iligtas. Misteryosong milyonaryo. Asong umaasa sa kapangyarihan ng amo, kayabang mong alipors. Tungkol sa Pantian, maghanap ng paraan para imbestigahan ito. Opo, Ayoko paniwalaan na mapababagsak mo ang langit. magandang araw, matanda. Nalaman mo na ba ang leader ng Pantian? Hindi. Walang nangahas magsalita. Tungkol sa Pantian. Iniiwasan nila. Parang salot. Walang silbi. Ano pang silbi mo? Pero may natuklasan ako. Ayon sa alamat, ang mga sugo ng Pantian ay kumakalat, mga mayayamang leader. O makapangyarihang pinuno. Yan si Qin Tianai. Nakaugnay sa isang sugo. Sugo. Kung gayon, ang Pantian ay tunay na kalaban na dapat paghandaan. Matanda. Kailangan nating kumilos, tipunin ang lahat ng angkat. Gamitin ang buong lakas para lipulin si Tianqi. Balisahin ang lahat ng sangay ng pamilya. Gamitin ang buong lakas ng angkan para lipulin si Tianqi. Pero, Lumakad na ngayon din. Tianqi, ipapadala kita sa maikling buhay mong mga magulang. Mahal, nandito ako para sa'yo. May inasikaso lang ako. Mangahas kang hawakan ng asawa. Mamatay ka na. Siwa. Tianqi, akala mo ang galing-galing mo. Ano? Natatakot ka na? Kung saktan mo, kahit isang hibla ng buhok niya, papatayin ko, bawat sino makakasalubong ko. Pangahas mong hinamak ang sarili mong kadugo. Ang angkan ng Qin ay wala ng halaga sa akin. Bilang Qin, winapak mo ang turo ng matatanda. Mas gugustuhin pang mamatay ako kaysa tulungan ako. Ako, nasasaktan ng puso ko. Mas gugustuhin mo pa akong mamatay kaysa tumulong kahit konti. Ako, labis ang hinagpis ko rito. Matandang mangkukulam. Huwag kang magpangga, ipakita mo na ang lahat ng iyong mga panlilinlang. HMPH. Sa malaking halaga, kinuha ko ang Ilaitibong Anino Dragons. Mga domestikong mamamatay tao na walang bahid ng pagkabigo. Ngayon, gagamitin ko ang dugo mo upang mabawi ang aking kalakasan. Arg. Elitibong Anino Dragons. Kailan pa naging mga mamamatay tao mula Pantheon? Nagpaupahan sa bayan. Ang mga patay, hindi na nangangailangan ng sagot, mas malakas. Ito kaysa inaasahan natin. Walang kabuluhan. Swerteng baguhan lang. Tianqi, sumuko ka na. O si Zai Yuanlin ay hindi na makakakita pa ng umaga. Tianqi, kung hindi ka sisuko ngayon, ang buhay ni Zai Yuanlin ay di na mapoprotektahan. Siwa, gising na. Ha 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 ha. Pipilitin kitang lumuhad sa harap ko. Gagawin kitang magmakaawa sa kamatayan at walang kawala. Ako ang tunay niyong monarka. Gusto niyong Ang aming monarka, hindi kailan manilisan ng templo. Mga palalong huwad. Mamamatay kayo ngayon?
Siwan. Hulihin niyo sila. Siwan. Hulihin sila ngayon. Shadow Dragon Team, tumigil. Si Emissary Johto. Nagpapugay kami sa Sovereign. Tumayo. Opo. Itong lalaking to, siyang tunay na Sovereign. Ang kapal ng mukha mong lapastanganin ng Sovereign. Gusto mong mamatay. Butit ligtas ang Sovereign. Kung hindi, di kita maisasalba. Awa niyo, Emissary, habag, Sovereign. Tama na. Hindi pa nila ako nakikita noon. Ang pag-alis ko sa Pantheon ay mahigpit na lihim. Hindi kasalanan nila. Tumayo na kayo. Sovereign ng Pantheon. Imposible. Malinaw na. Isang basura ang itinapon ko. Paano ka? Naging konektado sa Pantheon. Utang ko sa iyo ang lahat. 7 taon na ang nakalipas nang habulin niyo. Ako'y tumakas sa ibang bansa at itinatag ang Pantheon. Itinatag ang aking imperyo. Ngayon, bumalik na ang parusa sa inyo. At itinayo ang aking imperyo sa buong mundo. Ngayon, ito'y bumalik upang wasakin ka. Panginoon ko, bayan ninyo akong patayin siya ngayon. At lipulin ng mga chi. Huwag, Tianqin. Ako ang lola mo. Anong papat? Huwag kang lalapit. Ako ang puno ng Angkanchi. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Mahal. Awa. Tianqin, hindi ko na ito uulitin. Nakikiusap ako. Huwag mo akong patayin. Array. Gawin mo. Huwag. Tigil. Mahal. Hindi mo siya pwedeng patayin. Bakit hindi? Pinatay niya ang mga magulang ko at pinagsikapan niyang patayin ka. Chen-Kit. Ang paghihiganti ay nagbubunga ng higit na paghihiganti. Hindi kita hahayaang halimaw na alipin ng paghihiganti tulad niya. Chen-Kit. Kailangang wakasan ang siklo ng paghihiganti. Ayokong maging katulad mo siya. Isang halimaw na lamon sa paghihiganti. Nagmamakaawa ako. Ipagkaloob mo ang awa. Hindi na ako muling maglalakas loob. Gusto ko lang mabuhay. At saka, huling hantong na siya sa sakit, hindi na siya tatagal. Bakit? Kailangang lipulin natin ang lahat. Ang tusong matandang bruha na ito. Ang hindi pagpatay sa kanya, hindi mapapawi ang galit ko. Chen-Kit. Isipin mo itong, bilang karma ni Mimi. Makikinig ako sa'yo. Iuwi na kita. Tianqin. Akala mo magpapasalamat ako. Papagbayarin kita sa kahabagan mo ngayon. Magdudulot ito ng kapahamakan mo. Shuilin. Kumusta ang iyong kalagayan? Chen-Kit. Anong problema? Nasaktan ka ba o may sugat ka ma? Chen-Kit. Anong nangyari? Masakit ba sa'yo o kaya may sugat ka ba? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring sabihin. Ayoko sanang takutin kayo ni Mimi. Habang hindi pa nababayaran. Ang utang na dugo, paano kita isasangkot? Mag-asawa tayo. Dapat tayo maghati sa mga pasan. Magtiwala ka sa akin. CJ. Ako talaga ang tagapagtatag ng Pantheon. Ako rin ang bantog na negosyante. Si Lizelle ay tauhan ko. Alam mo, nahulaan ko na. Gusto ko lang marinig ng direkta sa... CJ. Naghihintay si Mimi sa bahay. Mimi, Mommy, anong ginagawa mo dito? Gusto ni Mimi ng mansanas. Hindi namin kailangan ang plastic mong kabaitan. Zayuan. Anong gusto mo? Nagkamali ako, Zayuan. Narito ako para humingi ng tawad. Oo, Zayuan. Mga magkapatid naman kayo. Walang tampuhan ng tumatagal ng matagal. Si Shuyi ay taos-pusong humihingi ng paumanhin. Mommy, gusto ko si tita. Patawarin mo na siya. Nanay, gusto ko si tita. Di mo ba siya mapapatawad? Ate, pamilya tayo. Ayusin natin ang lahat. Kung titigil ka sa gulo, bakit kita pagtritripan? Siwan. Manugang. Halika, halika. Mag-inuman tayo bilang pamilya. Inumin mo. Eto, tatay ang tagay mo. Zayuan, pasensya na bilang kapatid mo, tagay. Nanay, gusto ko rin. Matakaw. Teka. May lason ang tubig. Ano? Sayang. Huli na. Nanay, di ko maganda pakiramdam. Mimi, Ikaw ang naglason.
Sino nagsabing maniniwala ka sa bitag ko? Akala mo ako si Shuilin, magmamakaawa. Di ka karapat-dapat. Subukan mo. Kung kaya mo, bata pa si Mimi. Ano man ang gusto mo, sa akin mo ibalik. Bata pa si Mimi. Sa Yuan, wala kaming magagawa. Sabi ng matriarch ng Qin, ibibigay ang antidote kung dadalhin ka namin. Paano kami tatanggi? Bilang lolo ni Mimi, ayaw kitang sakta. Pero pasumpong-sumpong, ang ginagawa mo. Ikaw ang laging problema. Kung hindi dahil sa'yo, susuway ba si Zayuan Lin? Mabubuwag kaya ang Lin Corp? Haha. Sa wakas, ako naman. Isasama ko ang lahat kayo sa kapahamakan. Ha ha ha. Hinayupak ka. Arg. Ako si Tayan Qin, hindi nagpapautang. Ang binti ko. I-asterisk ang ina. Ang lakas ng loob mong saktan siya. Pag may nangyari kay Mimi, papatayin ko kayo. Kung may mangyari kay Mimi, papatayin ko kayong lahat. Mga gwardya, kulong siya. Haha. Alam kong hindi mo ako papatayin. Dalhin siya sa Pantheon para sa matinding parusa. Gagapang siya sa pagmamakaawa. Hindi, niyo ako pwedeng ganyanan. Ako si Hechen Lin. Itapon siya sa dagat. Hayaan ang kalikasan. Hindi, ayokong mamatay. Mimi, Hahanapin ko si Rui Huangdu. Rui Huangdu, pinatawad kita dati, ngayon nagbalak ka pa. Sinaktan mo ang anak ko. Ha ha ha. Ang awa. Nagpapahina sa hari, kailangan pa ba kitang turuan? Walang kwentang basura. anong lason ang ibinigay mo kay Mimi? Espesyal na rebirth powder ng Angkan Chin. Kung walang antidota sa 2 oras, mananahimik siyang walang sakit. Malupit na bruha. Ang kapal mo. Maliban kung ibibigay ng asawa mo ang buhay niya. Kung ang iyong minamahal na asawa ay handang ipagpalit ang kanyang buhay, ako'y bibigyan ka agad ng panlunas na antidoto. Gagawin ko lahat para iligtas si Mimi. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Ha ha ha. Lumuhad ka. Ang kapal ng mukhang saktan ang nakakatanda, humingi ka ng tawad sa mga ninuno ng Angkan Chin. Kitilin mo ang sarili mo. Umaandar na ang orasan. Bilisin mo. Hindi, Chen Qin. Hindi kita pababayaang mama. Alagaan mo si Mimi. Ang aking karamdaman ay may lunas na sa wakas. Sasain ko ang bawat patak ng iyong dugo. Pagkatapos, ipagbibili ko ang masamang babaeng ito sa pinakamababang kabeta. Ha 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 ha. Aking Panginoon, lahat ng shadow guard sa labas ay natanggal na. Nasupo na ba ang lahat? E ano ngayon? Susunod ka pa rin sa akin. Na-injectian ko na ang lason. Hindi maaari. Ilang dekada binuo ng Angkan Chin ang lason na yan. Ang kayabangan ng Angkan Chin, parang gangster lang sa kanto, bago ka dumating. Nag-ipon ako ng mga nangungunang toxicology team. 76 na researcher, mula sa iba't ibang bansa. Base sa mga sintomas, nagawa na nila ang antidote, walang palya. Hahanapin ko si Rui Huangdu. Aking Panginoon, hindi na makapaghintay ang binibini, dadalhin ko na siya agad, sa pinakamalapit na Pantheon base. Pasabihan lahat ng Pantheon emissary sa mundo na magtipon ng mga nangungunang pharmacologist, agad-agad. Pag nasaktan si Mimi, walang mabubuhay sa kanila. Kumusta naman si Mimi ngayon? Ang binibini ay gumaling na. Subalit, Ang lason na yun ay hindi madaling neutralisahin. patuloy lang siyang umiiyak para sa'yo, at sa Panginoon. Ngayon, babayaran mo ang utang mo. Karapat dapat mamatay ang batang yun. Teka. Kasalanan ng linama at anak ang lahat. Wala akong kinalaman dito. Akala mo ba, makatatakas sila sa parusa? Huwag kang lalapit. Sa pagkakataong ito, wala nang awa. Sa likod ko, libo-libong inapon ng cheat. Patayin mo ako. At habulin ka nila hanggang sa huling sulok. Para sa higantay. Akala mo ba, takot ako sa kanila? Papatayin ko sila ng sunod-sunod. Baliw ka. Mga kadugo mo, ang mga yan, mga kapatid. Nang itapon niyo ako, wala ni isang kin, ang humingi ng awa. Tumulong silang patayin ang magulang ko, at nakawin ang yaman namin. Lahat sila dapat Kung takot ka sa kanyang higantay, tulungan niyo ako, bilis.
Tumulong kayo. Ayaw kong maging walang puso, si Chayan Kim. Ngunit mas gugustuhin ko na iyon kaysa mabigo siya. Sa pagprotekta sa pamilya dahil sa mga tulad mo, kasalanan ko ang lahat. Muntikan ng mamatay. Dapat magbayad ang lahat sa kanilang mga kasalanan. Nilason mo ang isang bata para lang nakawin ang dugo ni Chayan Kim. Ang pagpapanatili sa iyong buhay ay panganib sa mundo. Wala nang awa. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Dumating ka rin. Halimaw. Mamatay ka. Panginoon, likod mo. Chayan Kim, Mahal, salamat at ligtas ka. bakit mo pinilit ang sarili mo? Chayan Kim. Mimi, sa'yo ko iiwan. Huwag kang magsinungaling. Mabubuti ka rin. Kahit balatan kang buhay, di mawawala ang galit ko. Nagbago na ang isip ko. Masyadong mabilis ang kamatayan. Takot ka sa lahi ng mga cheat. Ha ha ha. Akala mo ba, papatayin ko sila? Anong balak mo? Lizaw, ibilibid ang lahat ng kinaapo. Walang makakatakas. Nais kong masaksihan niya kung paano gigibain ang kanyang angkan. Sisiguruhin kong mabuhay siya. Sa walang katapusang pagdurusa. Huwag. Huwag ninyo silang pakialaman. Sayang ang mga pagsisikap mo, matagal ko nang inihanda. Ang lahat ng ating kayamanan. At mga inapo, para mailipat. Sa ngayon, ligtas na sila sa ibang bansa. Ha ha ha. Ganoon ba? Nagplano ka ng maaga. Pero naisip mo ba na ginawa ko rin ito? Anong ibig mong sabihin? Matriarch, sagipin mo kami. Buong pamilya namin, daan-daming tao. Nahuli na. Tulungan mo kami. Nilubog ko silang lahat. Buiset, ako ang naghatid sa kanilang kapahamakan. Oh, Kung may nagtirik man lang ng pagsisisi sa'yo, nagbago ka man. Hindi sana sila nagdusa sa mga kasalanan mo. karapat dapat ako sa mas malala pa sa kamatayan. Pagkalooban mo sila. Anong karapatan mayroon ang isang patay na babae na magmakapal ng mukha? Panginoon. Marahil, bayan nyo. Kung ipaligaw siya, sa kagubatan hanggang Ang angkanchin. Lahat ng chin ay matagumpay ng nadakip. At nakakulong na sa pantiyan. Nais nyo po bang lipulin sila? Hanggang sa ugat. itapon sila sa mga tiwangwang na lupain. At huwag nang pabalikin. Ngunit Panginoon, Wala nang pagbabago sa pasya ko. Pipili ako ng 10 kin na aking sasanayin upang maging alipin ng Pantheon habang buhay at gawing mortal na kaaway, si Rui Huangdu. Ikaw ang magiging walang hanggang kahihiyan ng angkan kin. Ina. Nabuo na ang iyong paghihiganti. Tatay. Nanay. Nakaganti rin ako sa inyo. Ipatawag ang pinakamagaling na doktor. Kunin sila rito ngayon din. Mahal, huwag mo akong iwan, Irog. Panginoon, narito na po ang mga doktor. Maghintay po kayo sa labas. Mimi, Tatay, aalis na ba si nanay? hindi anak. Hindi. Panginoon, ang ginang po, siya. Kumusta na ang asawa ko? Siya, Chayan Kim, mahal? Nagising ka na. nabaril ako sa balikat, hindi sa puso. Ang eksahera mo. Masaya ako't ligtas ka. Akala ko. Nanay, umiiyak kanina si tatay. Huwag kang magpanggap. Tunay na lalaki si tatay. Hindi ako iiyak. Ang tatay ko ay tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak. Hayaan ako ang magbuhos ng tubig mo. Poong may kapal. Habang hinahawakan si Shui Lin, may natuklasan kami. Ang gabing iyon 7 taon nakalipas kay Binibining Lin. Hindi iyon aksidente. Shuhulin. Nasaan siya? Ipasok siya. HM. Mas mahirap kang patayin kaysa inakala ko, Zai Yuan Lin. Kahit na ang gerang na iyon ay hindi ka mapatay. Shuyilin, ano bang galit ang hawak mo sa akin? Sa lahat ng mga taon, bakit hindi mo makalimutan? Anong lakas ng loob mong magtanong, isang anak sa labas ka lamang. Subalit ang handle na si Hechen Lin.
Ang nagpasok sa iyo sa angkan ng Lin, ipinatay niya ang aking ina. Nagtiis ako ng matagal. Naghintay ng pagkakataon. Sa gabing iyon, pumasok ako sa iyong silid. At nilason kita, balak kong magpasok ng mga lalaki, ngunit bago ako makapagsimula, itong hampas lupang ito. Ang nauna sa iyo. Nakatulong naman sa aking balak. Ikaw pala ang may gawa. Kaya pala, akala ko kaya walang bantay sa Lin Estate. Nang gabing iyon, kaya madaling pumasok. Ibig sabihin, kung hindi sumingit si Tian Qi na tumakas mula sa mga mercenary sa takbuhan, ako'y nalugi na sana. HMP. Tama. Sa ngalan ng hustisya, papapatayin sana kita. Bilang parusa sa imoralidad. Upang patahimikin ang kaluluwa ng aking ina. Kasuklam-suklam ka talaga. Oo nga. Ako ang kontrabida. Ikaw naman ang santo. Ako ang pinarurusahan ng langit. 7 taon na ang nakalipas. Buntis na hindi kasal. Itinakwil ng mga Lin. Si He Chen-lin na walang hiya. Pinilit akong pakasalan si Shen Pinghu para mapasaya ang pamilya Hu. Nang ako'y maging pabigat. Maging sarili kong ama ay tumalikod. At ang asawa kong Shen Ping, hindi mo ako matatapon. Asawa mo ako. Shui. Kung gusto mong maging asawa pa rin kita, meron tayong paraan. Tingnan mo. Si Ginoong Zhang sa silangan. Nag-aalok ng 8 milyon para sa isang gabi sa'yo. Isang gabi lang. Shen Pinghu, gago ka. Putang ina mo. Anong lakas ng loob mo? Sinaktan mo ako? Paano ko hindi ka kayang kamuhian? Zai Yuanlin. Ang lahat ng ito ay dulot ng iyong kasakiman. Huwag mong isisi sa iba. Bakit ganito ang pulubing ito? Nagmamahal ng labis sa'yo. Isa ka lang basurang babae. Ako ang tunay na mana ng Lin. Ako. Wala nang pag-asa sa'yo. Mahal, ako na ang bahala sa kanya. Pero, akala mo natatakot pa ako sa'yo. Sa puntong ito, wala na akong natitira, kundi itong walang halagang buhay. Kung gusto mo ito, hinding-hindi mo ito makukuha. Shuilin, akala mo ba ang mga hinaing ay makakakuha ng awa ko? Ang pagkamatay ng ina ay gawa ni He Chen-lin. Ang pagpapakasal kay Zhen, nangangahas ka pang sabihin na wala kang makasariling hangarin. Gusto mo lang ang kapangyarihan para mang-api ng iba. Hindi ako magdadalamhati sa mga kasinungalingan. Sagutin mo ito. Wala ka bang pagsisisi man lang? Ano? Kaya sabihin mo sa akin, wala ka bang kahit kay titing na pagsisisi? Ano? Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Bumitaw ka. Lumuhad ka. Shuilin, mas pipiliin mong mamatay kaysa mabuhay sa pagkakasala? Handa ka bang isakripisyo ang buhay mo? Baliw ka. Sige, gawin mo ang gusto mo. Li Zhao. Teka, nasaan si He Chen-lin? Bakit mo siya itinatan? Putol ang 2 binti. Itinapon na parang basura. Walang kwenta. Chen Qi, paalisin mo sila. Sa ibang bansa o saan man, basta malayo sa atin. Pagbigyan mo sila, iligtas mo ang buhay nila. Nandito. Mahal. Mamaya, pwede ba akong matulog sa kwarto natin? Sobrang sakit sa likod ang sopang ito. Hindi. Mas makatulog ako ng mag-isa. Nanay, gusto kong kausapin ang bunso kong kapatid. Paano mo nalamang lalaki? Baka babae. Ay, ang tiyan ko. Ang tiyan ko. Mahal, ang sakit. Ang sakit. Manganganak ka na ba? Ang tiyan ko. Tulong. Doktor.